Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod sa palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Ang kasamang Silbert Dondoyano Sr. ang makasama ninyo palagi sa palatuntunang ito. Ang makasama natin sa technical side, ang ating mga kasamang amigo, kaibigan, Danny Luod, kasama ang ating kapatid na kaibigan, kasamang radyoman Tax Ilumba, at huwag nating kakalimutan ang ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon, kasamang radyoman Edgar Dagumo, with the whole staff ng RMN Dipolog. Hindi na lang natin papangalanan. Okay, ating paggalang of course sa ating ama, sa ating Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, kasama ang mga kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. Okay? Happy Lord's Day. At sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, both AM, FM, aking pagalang din sa inyo, mga Katoliko at hindi Katoliko. Ang ating mga kasamahan sa Catholic Faith Defenders, sa lahat ng mga kapatid, okay, mga Katoliko, hindi Katoliko, okay, sa mga nanonood sa live streaming, okay, aking pagalang sa inyong lahat. Last program, ating natalakay ang bahagi sa ating explanation, tungkol sa protocol sa pagkakaisa. At tinalakay natin na kung hindi natin masunod ang protocol sa pagkakaisa, yun ang dahilan kung bakit hati-hati tayo sa paniniwala ngayon. Hindi tayo nagkakaisa. Sa ating natalakay na dapat sundin ang protocol sa pagkakaisa. At ang protocol sa pagkakaisa, alamin natin kung sino ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia nang paakyat na siya ng langit. Ating nasabi na sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang pinagkatiwalaan niya na mamuno, na gagawa sa tungkuling yung tinatawag nating universal pastor. Okay. At ang talata na ating ginamit sa pag-suporta nito ay yung Mateo 16:18 hanggang 19 at Juan 21:15 hanggang 17. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo na sa pagtatag niya sa kanyang iglesia, doon kay Pedro niya ipinagkatiwala yung mga susi ng kaharian na ayon sa konsepto ng mga Hudyo, kung bigyan ka ng mga susi ng kaharian, ibig sabihin binigyan ka ng authority, second in command to the king. Sa lahat ng mga apostol, kay Pedro ipinagkatiwala ang mga susi ng kaharian. At ang background nito
na mga bersikulo sa Biblia. Halimbawa, yung sa Isaias Kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22. Ito ang pinakamatibay nating pagpatunay, no, sa inyo. Proof bali, no, na ang binigyan ng susi, ang tungkuling ito, tatawagin itong Father, Papa, no, sa Spanish. Okay, Papa. So, mali pala yung nasa isip ng marami ng mga hindi Katoliko na unbiblical daw yung posisyon ni Peter bilang Pope o Papa. Hindi ito totoo. Hindi tama yung nasa isip nila na hindi daw biblical. Na ang humawak ng susi ng kaharian, ang tungkulin ito sa pagka-chief leader, chief pastor, okay, ama o papa, no? Isaias Kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22. Okay, ngayon. Now, marami din sa atin ang nagsasabi na kung totoong iglesia ang Roman Catholic Church, bakit ang pangalang ito hindi matatagpuan sa Biblia? Yung Roman Catholic Apostolic, okay, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay. Now, may debate na ginamit yung translation sa Biblia na paraphrasing. Isa sa ating mga kasamahan ginamit iyon. Pero hindi ibig sabihin na sa lahat ng translation sa Biblia mababasa ito, no? Iba-iba kasi ang salin, no? Aking i-refresh ito, no, ng pagpapaliwanag dahil baka isipin ninyo na si Veritas kung magtalakay sa topikong ito hindi katulad sa ibang mga kasamahan niya, no? Okay. Now, dalawang version kasi ito. Kung gagamitin natin yung official description of the church, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay. May salin kasi sa Biblia na mababasa ito, yung kinatawag nating paraphrasing translation. Pero sa literal translation, aaminin natin na hindi talaga ito mababasa ng letra por letra. Okay. Iba-iba kasi ang salin sa Biblia. May literal, dynamic, super dynamic. Okay. Di ba? Oh. Ang debate kasi na napanood ninyo sa buhol iyon nangyayari, bakit ginamit iyon ng ating kapatid, no, sa Catholic Faith Apologetics, no, sa Catholic Faith Defenders, bakit ginamit niya ang version na iyon? Dahil kasama sa kanilang usapan sa debate na pwede gagamit ng iba-ibang salin. Iba-ibang salin. Hindi sinabi sa kanilang rules sa debate na yung literal translation lang. Hindi pinagbawal yung translation na paraphrasing. Kahit na yung mga Iglesia ni Cristo, kanilang mga debater sa mga debate nila, iba-ibang translation ang ginamit nila. So, kasama sa usapan sa debating iyon na pwede gagamit ng iba-ibang version. Ibig sabihin, pwede makagamit ng paraphrasing version o translation. Kaya, ginamit sa ating kasama, si Brother Wendell, no, sa Osamis, ginamit niya ang version na iyon. Pero kung sasabihin ninyo, mababasa ba iyan sa literal translation? Of course, iaminin natin wala. Wala. Hindi ito mababasa, no? Kung letra por letra, ang gamitin natin yung nakabase talaga sa Greek. Yung mga deskripsyong Holy Catholic Apostolic Roman Church. Dahil huli na itong na bigay na
official na description ng iglesia nung First Vatican Council 1870, no? Yung mga description ng inasimbol ito, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So yung nagsalin na paraphrasing, dahil yon ang intindi niya sa true church na ang tunay na iglesia nabigyan o nagawan ito ng mga description, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya isinama niya sa translation niya ang ganong klaseng paghahayag, no? Sa Mateo 16:18, One Holy Catholic Apostolic Roman Church o Roman Catholic Church, sasalin niya dahil yun ang intindi niya sa tunay na iglesia. Di ba? Oh. Sa paraphrasing translation kasi, allowed ang magdagdag ng mga salita kung ano ang pakahulugan nito, kung ano ang interpretation nito. Depende ito sa nagsalin sa Biblia. Oh. Pero sa literal translation, hindi naman in-advise na gagamit ka ng mga salita na yung katulad sa paraphrasing. Oh. Parang ganon. Oh. Bawal sa literal translation yung magdagdag ka ng mga salita. Ayon lang sa nauunawaan mo. Di ba? Oh. Pero sa debate nila kasi, hindi ipinagbawal na gagamit ng iibang salin. So, welcome ang iba-ibang salin. So, ibig sabihin, tanggap yung paraphrasing translation. Kaya, kino-quote ng ating kapatid o ating kasama sa Catholic Faith Defenders, no, si Brother Wendell, kino-quote niya yon sa debate nila noon sa Bohol dahil hindi naman bawal sa kanilang debate na gagamit ng iba-ibang version. Oh. Pero kung ang usapan sa debate, hindi pwede gagamit ng paraphrasing, aminin natin, hindi naman tama kung gagamitin ito ng ating kasamahan. Pero sa debate nila, hindi bawal na gagamit ng iba-ibang salin. So, ibig sabihin, tanggap yung paraphrasing translation na mababasa talaga yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, siguro, ang nag-translate sa version na iyon, isang Katoliko na alam niyang ang iglesia na tinatag ni Kristo natawag din sa mga deskripsyong ito. Bakit Catholic? Dahil pang buong mundo ang simbahan o iglesia na natatag ng Panginoong Jesucristo. At bakit Apostolic naman? Dahil ang unang mga sakop sa tunay na iglesia ay mga apostol. Di ba mga kapatid at mga magulang? At may record din sa history na talagang linagyan ng deskripsyong apostolic ang tunay na Church of Christ noong Council of Nicaea 325 AD. At alam naman natin kung totoong Kristiyano tayo, talagang tanggapin natin ang mga deklarasyon ng mga council ng iglesia. Katulad sa Council of Jerusalem. Ang problema kasi sa mga kapatid nating hindi Katoliko, ang Council of Jerusalem lang ang tanggap nila. Yung nagawa ng mga apostol na mababasa natin sa aklat ng Acts, mga gawa, no? Acts chapter 15. Hindi kasi nasa isip nila na ang lahat ng mga council o pagmi-meeting ng iglesia dapat tanggapin natin ito. Dahil wala pong sinabi ang Panginoon na yung Council of Jerusalem lang ang tanggapin. Kapag iglesia o kapag organisasyon ang pag-uusapan, hindi ito hihinto sa isang meeting lang, no? Halimbawa, yung mga organisasyon ninyo na sinamahan, di ba may pagtitipon kayo, may pagmi-meeting kayo, no? Di ba? Huminto lang ba ang mga meeting ninyo sa isang meeting lang o isang tagpo? Hindi gano'n. Dahil ang organisasyon, may mga problema itong madaanan. So, kung may mga problema itong madaanan, patawag muli ng meeting. Di ba? Ganon. No? Yung kung may problema ang isang organisasyon, i-solve ito sa pamamagitan ng meeting, di ba? No? Sa simbahan, tinawag itong council. Council. Yeah. Pag-usapan ang problema. Okay. At mag-offer ng ano ang solusyon nito.
At ang unang council ng iglesia, yung sa Council of Jerusalem, yung pinag-usapan nila, yung diskusyon kasi na iba-iba ang unawa nila, no? May nagsasabi na tuliin pa rin yung magpasakop sa kaharian. Yun kasi ang entrance ng kaharian ng Diyos sa matandang tipan na kailangang tutuliin ka kung magpasakop ka. Pero sa New Covenant, sa New Testament, hindi na kailangan. Dahil pinalitan ito ng bautismo. Kaya ang entrance sa kingdom ngayon sa New Testament, no, sa New Covenant, baptism na. So kung tatanggap ka sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na tutuliin. Biniyag na ang entrance, hindi na yung tuli. Yung tuli ngayon for for hygienic reason, no? Yung mga advice ng mga doktor natin for cleanliness. Pero hindi na ito isinama sa religion, no? Yung tuli, yung circumcision. So, ganon, no? Na kung may mga problema sa loob ng iglesia o sa simbahan, i-resolve ito o susolusyonan ito sa pamamagitan ng meeting o council. So, mali kung Kristiyano kayo, pero yung tinanggap niyo na council o meeting, yung Council of Jerusalem lang, mali kayo. Mali kayo dyan. Dahil ang isang meeting, doon mag-uusap kung ano ang, halimbawa, yung disciplinary law na ipagpatuloy, ano din yung i-revise o baguhin. No? Sa Biblia kasi, hindi lahat na batas hindi pwedeng mabago. Kahit nasa gobyerno natin, hindi lahat na batas ay hindi pwedeng baguhin. May mga batas ding pwedeng baguhin. Ganon din sa simbahan. Dahil yung mga authorities natin, may authorities sila sa authority ng Diyos na pinahawak niya sa kanyang iglesia, yung binding and loosing authority. No? What you bind and loose here on earth, i-bind at loose din sa langit. Ito ang hindi nauunawaan ng maraming mga hindi Katoliko. Dahil kapag may binago ang mga obispo, sasabihin nilang binago ang utos ng Diyos. At ito'y bawal. No? Depende sa batas. Hindi lahat na batas ay hindi pwedeng mabago. Katulad sa iyong circumcision. Sa Old Testament, talagang tutuliin ka kung magpapasakop ka sa kaharian ng Diyos. Pero sa New Testament, binago na ito. Baptism na. No? Babasa natin ito sa Colossians chapter 2 verse 11 to 17. Colossians 2 verse 11 to 17. Nagbanggit si Apostol Pablo ng circumcision of Christ. Ang circumcision of Christ daw hindi na yung tutuliin ka, kundi baptism na. Baptism na. Yon ang circumcision of Christ, no, sa New Testament. Baptism. Hindi na yung literal na circumcision. No? So, yan bang pagbabago na iyan pagsalungat sa batas ng Diyos? Hindi. May mga pagbabagong unawaing pagtupad sa salita ng Diyos. Dahil ang bagong tipan o New Covenant na gagawin ng Diyos, kakaiba ito sa matandang tipan. No, sa debate ko with my friend, no, sa Seventh-day Adventist, no, kino-quote ko yung sinabi ni Jeremiah, no, Jeremias chapter 31 verse 31 to 32, na ang Diyos gagawa ng bagong covenant na kakaiba sa Old Covenant. No, yon ang dapat wag nating kalimutan. Kung may mga pagbabago na ginawa ang ating mga obispo, dahil kailangan ito sa New Covenant. Hindi kasi matupad yung pagbabago kung lahat puro old. Kaya nga may bagong tipan tayo. Ang Biblia kasi old at new. So kung pareho lahat, walang new. Bakit tawagin natin new kung walang bago? Diba? Yun, mga kapatid at mga magulang. No?
Pero may mga hindi pagkakaunawaan kasi sa pag-interpret. Kaya patuloy pa rin ang ating hati-hati sa paniniwala. No? Pero hindi tayo hihinto sa pagsasagot, pagbigay liwanag hanggang sa maiintindihan ninyo, maunawaan ninyo ang Roman Catholic Church. Ako isang buhay na example, no? Ako noon, munti kong iniwanan ang Katoliko sa dahilan na na-influensya din ako sa mga interpretasyon ng mga Protestante. Pero nang naliwanagan na ako sa mga Katoliko na alam nila ang paliwanag, hindi ko itinuloy ang pag-iwan ko sa Katoliko. At naging defender ako ng Roman Catholic Church. At feeling ko, tinawag ako ng Diyos sa gawaing ito. Kung ang Diyos ang tumawag is matanggihan ba natin? Hindi pwede itong tanggihan kung tinawag tayo ng Diyos sa gawaing ito. No? Kahit na mahirap, no? Okay? Kahit na mahirap, no? Dahil iyon ang ano ba yun sa Tagalog, no? Iyon ang sa English na lang. Yun ang happiness natin na magawa natin ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin, no? Nang buhay pa tayo. Okay? It's a loss kung mamatay tayo na hindi natin nagawa ang mga gawaing gustong ipagawa sa atin ng Diyos. So, yun. So, kung mamatay tayong nagawa natin yung mga gustong ipagawa ng Diyos sa atin, talagang happy tayo. Di ba? Yun, no? Yun kung naniniwala tayo at mahal natin ng Diyos. Okay. So, ngayon, bakit naging Roman Catholic Church ang totoong Church of Christ? Na uulit-ulitin ko sa inyo, bakit naging Roman Catholic Church ang totoong Church of Christ? Well, walang ibang argument ang dalhin ko o uulitin ko dito sa ating programa. Historical evidence. Dapat may historical evidence tayo kung bakit naging Roman Catholic Church ang totoong Church of Christ. May historical evidence ba na talagang tinawag na Roman Catholic Church ang totoong Church of Christ? Inuulit-ulit na ito ng mga kasamahan ko, inuulit-ulit ko na ito sa aking programa. Merong naniwala, merong naliwanagan, meron ding hindi pa naliwanagan. Kaya uulit-ulitin natin ito. Sa Job 8:8 ng Living Bible, remember, ang Living Bible, hindi ito Catholic translation. Protestant translation ito na Biblia, Living Bible. Sinabi sa Job 8:8, read the history books and see. Ito ay nagpapatunay na tama ang Katoliko na kapag basihan sa paniniwala ang ating pag-uusapan, hindi Biblia lang. Basihan ng Biblia pero hindi Biblia lang. Biblia mismo ang nagsasabi, read the history books and see. Kasama pala ang history books. Bakit hindi isinama ng mga hindi Katoliko ang history sa pagpapatunay sa totoong iglesia? No? Dahil kapag history ang basihan, hindi kasi nila ma-justify ang mga samahan nila. Kapag history ang basihan. Dahil halimbawa, yung INC, Iglesia ni Cristo, tama ang pangalan dahil kinopya sa Biblia. Pero historically, hindi talaga si Kristo ang founder sa samahang ito. Sino ba ang founder sa INC? At kailan nagsimula ito? 1914. Saan nagsimula? Pilipinas. Sino ang founder o nagsimula? Felix Manalo. Yun ang historical evidence na yung sinimula ni Felix Manalo, hindi totoong iglesia. Ginamit lang ang pangalan para may maniwala. Hindi kasi patunay na kapag ang pangalan sa grupo mo nasa Biblia, ito ay tunay. Mapeke ka niyan.
No? Makatanggap ka ng pera dahil totoo ang numero, totoo ang kulay. Maniwala ka agad na totoong pera iyan? Oh no, ang daling kopyahin lang. Oh, dahil ang pangalan na sa Biblia, totoong iglesia na kahit na ako makagawa nito, magtatag ako, magsimula ako ng bagong grupo, Iglesia ni Cristo doon ang ipangalan ko, maniwala na kayo dahil nasa Biblia ang pangalan? Oh no. Ang alamin ninyo, bakit naging Roman Catholic Church ang totoong Church of Christ? Yun ang alamin ninyo. Dahil kung malaman ninyo o anong mga referensya, bakit naging ganito ang totoong Church of Christ, hindi ninyo maiwanan ang Katoliko. Matulad kayo sa akin. Okay, unti-unti na itong ni-review natin. No? Sa susunod na linggo, dahil wala na tayong oras, tatalakayan ko ito with historical evidence, bakit naging Roman Catholic Church ang totoong Iglesia ni Cristo o Iglesia ng Diyos. Dahil kahit na tatawagin sa ibang pangalan ng totoong iglesia, iisang iglesia lang ito. Katulad ko, Silbert, Bobby at Veritas, tatlo ang description ko pero iisa lang ako. Mga kapatid at mga magulang, kahit na paramihin ang description sa tunay na iglesia, iisang iglesia lang ito, hindi ito maging marami. Okay, hanggang sa susunod na linggo. Ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Tatak RMN.